Good day mga ka-sports natin dyan. Kung meron daw kailangan kabahan na team ay hindi ang Nextled Chameleons, sapagkat malakas raw ang nasabi nating puwersa ngayon ng Nextled. Ang kinakailangan raw kabahan ay ang ibang team na makakaharap nito. Kahit raw bumalik na ang mga superstar ng CCS, kayang-kaya raw to pataubin ng Nextled Chameleons. Ayon to sa mga fans nga ng Petrogas at Nextled. Sa tingin nyo, sila na ba ang muling magpapataob sa malakas na team na Creamline Cool Smashers? Well, pag-uusapan natin ang lakas at bangis ngayon ng nasabi nating Nextled Chameleons. Ang kanilang loaded lineup ay makikilala na ninyo, at ang first 6 nilang pangbato na magpapataob raw sa CCS, makikilala nyo na rin. Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Malakas man ang team ngayon ng PLDT, Creamline Cool Smashers at ng Zeus Coffee, pero huwag kayong mabahala dahil ang Nextled ay wala raw kakaba-kaba sa lakas at bangis ng Nextled Chameleons. Sila raw ang kinakailangan na maghanda dahil eto na raw ang pangmalakasan na full lineup ng Nextled, at ang kanilang solid first 6 lineup ay papahirapan daw talaga ang makakaharap nito. Sila na raw ang magcha-champion at sila ang titibag sa malakas na team na Creamline Cool Smashers. Pangungunahan nga to ng kanilang outside spiker na si Brock Van Sickle. Hindi naman natin maitatanggi na super lakas nga ni Brock Van Sickle, at ang Petrogas Angels nga ng panahon na naroon pa siya ay binuhat niya nga ito. Sa maiksing panahon na pananatili ni Brock Van Sickle sa Pilipinas at sa paglalaro niya sa VVL ay nakauwi na agad siya ng gintong medalya, at meron pa siyang 3 times MVP, at makailan beses na rin siyang nakasungkit ng Best Outside Hitter Award. Ganun kalakas itong si Brock Van Sickle, kung kaya ang Nextled ay masasabi natin na solid talaga ito dahil meron nga silang Sickle na talagang tagabuhat nga ng team. Ano sa tingin nyo? Sila na ba talaga ang magpapatiklop sa Creamline Cool Smashers? Dahil malakas nga ang sinasabi ng bulong-bulungan ng mga fans nga ni Brock Van Sickle, ng Petrogas at ng Nextled na ito na raw ang magcha-champion ngayon conference. Dagdagan pa natin dyan ng puwersa na si Myla Pablo, ang kanilang outside hitter, opposite hitter. Well, si Myla Pablo, kahit saan mo ilagay na posisyon na yan, ay kayang-kaya niya yan. Sa katunayan, nasubukan na yan ni Myla Pablo noon at effective nga siya maging opposite hitter, at baka nga dyan siya ilagay na posisyon. Well, si Myla Pablo naman ay talagang wala tayo dyan masasabi. Magaling naman talaga siyang outside hitter at opposite hitter, kung kaya malaki talaga ang kanyang maitutulong sa team ng Petrogas Angels. At si Myla Pablo nga ay karapat-dapat rin na ilagay sa first 6 lineup dahil sa angkin kagalingan nito. Bagyong Pablo magpapamalas na naman ngayong VVL 2026, at syempre hindi lang si Myla Pablo ang nariyan. Dagdagan pa natin ng puwersa ang pangatlo na si Jonas Abete. Outside hitter na si Jonas Abete ay isa rin naging opposite hitter na ng panahon na nasa Petrogas siya. Kahit saan rin ilagay si Jonas Abete ay palaban nga rin siya pagdating sa loob ng court, at isa nga rin siya sa talagang makakatulong ng husto dito nga kay Brock Van Sickle at kay Myla Pablo. Sabi nga ni Jonas Abete, wala sa coach yan, nasa mga players yan. Kaya susubukan natin muli si Jonas Abete, ang kanyang angking kagalingan kung talagang magpapamalas nga ito. Well, sa tingin ko naman ay si Jonas Abete ay isa sa mga pinakamagaling rin nating outside hitter. Nasubukan na talaga natin yan at pakailan beses na rin siya nagkaroon ng award. At pagdating naman sa setter position, nariyan itong si Jules Tolentino.
Grabe rin talaga, level up ang kanyang angking kagalingan. Kita naman natin na siya nga ang ibinababad ni Coach Sikel. Nasa Petrogas pa ito at talagang very effective naman siya, at kahit hindi pa siya matagal sa Petrogas Angels, meron na nga siyang connection sa mga players ng Angels. Kaya karapat dapat talaga na si Jules Tolentino nga ang ilagay na main setter. At pagdating naman sa libero, nariyan naman si Bang Pineda. Well, happy nga tayo kay Bang Pineda dahil noon nga ay madalas sinasabihan na olats na ito at nasa bench na lamang. Pero nang nasa Petrogas nga siya, nagpakitang gilas ito at kita natin na talagang hinahabol niya ang bola. May ibubuga pa si Pineda kaya kailangan talaga siya na ilagay sa first six line-up. At pagdating naman sa middle blocker, middle attacker, nariyan nga si MJ Phillips, ang palaban na mahilig pumayong sa mga kalaban nga nila. At si MJ Phillips ay nakauwi na rin ng MVP award noong nakaraan conference, at magaling naman talaga siyang middle blocker at hindi talaga kinakailangan itong ibang ko. Actually, hindi lang middle blocker ang alam ni MJ Phillips dahil dati nga siyang opposite hitter. Talagang malakas ang nasabi nating next lead sa kasalukuyan. Dagdagan nyo pa dyan ng Chang Abi Maranyo. Ang pagbabalik ni Chang Abi, madalas man siyang i-bash ng mga netizen, pero itong si Chang Abi nga ay mukhang mag-aangas na naman ngayon, lalo't nga nasa malakas na team siya napasama ang mga galing nga sa Petrogas Angels na nasa next lead Chameleons. Swerte rin itong si Abi Maranyo dahil napasama nga siya sa next lead Chameleons. Ngayon may karapatan muli si Abi Maranyo na magtaray sa loob ng court at mag-angas. Mukhang makikita na naman natin si Chang Abi Maranyo na rumarampa nga at nagbumodel sa loob ng court. Well, yan nga mga ka-sports natin dyan ang pangmalakas na first six lineup ng next slide Chameleons. Sa tingin nyo, tama ba ang mga sinasabi ng kanilang mga fans na sila na ang magcha-champion ngayon conference sa PVL All-Filipino 2026? Kung sa tingin nyo ay kayang-kaya nila mag-champion, comment na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.